kabitan, comfort now, disaster later. Okay, so ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit yan ay comfort now, disaster later. Okay? Pagka ikaw ay bago pa lang nagkakakabit or bago pa lang ikaw kinakabitan, ang inyong kabitang ito ay napakaligaya. Malibog ang ligayang ito. So kombinasyon ito ng akala ninyo'y pagmamahal at ng lust or ng libog. So pagmamahal at libog ang datingan. To talagang nagihit kayo, no? Ang datingan nito ay parang aso na nagihit, no? Parang pusa na nagihit na nag hahanap ng kanyang bababahan o naghahanap ng bababa sa kanya. So ganyan ang pakiramdam nila. And if we will try to analyze, it seems like it's like nasa yung honeymoon stage ang datingan. So bakit nangyayari ito? Kasi may tinatawag na dopamine hit sa utak natin. No? Kapag inyong i-research yan, mapapansin nyo na merong specific hormone na involved dito, yung dopamine. Kasi kapag ka ikaw ay nakita mo ang iyong kakabitan, halimbawa first time mo nakita yung kakabitan mo, naging interesado ka, tapos in the long run naging kabit mo siya, yung dopamine mo sa utak pataas ng pataas, no? Yung dopamine mo sa katawan pataas ng pataas. So pa-excite ng pa-excite 'yan. Kaya nga tinutuluyan mo eh. Kaya nga kinakabitan mo eh. O ikaw ay nagpapakabit. Because of that, because of the dopamine inside the brain. So itong dopamine na to, tinatawag natin itong dopamine hit. Ano bang meron, no? So yung dopamine yan yung anticipatory hormone ko na tinatawag ko. When we say anticipatory hormone, lumiligaya tayo kahit hindi pa nangyayari ang isang bagay. So kapag ka nakita natin yung kakabitan natin, no, naiisip na natin yung mga fantasy, yung mga libog, yung mga na makikipag-sex ka sa kanya kasi ang sexy niya, no, ang mapagmahal siya kung babae, naiisip niya na oh, good provider to, oh, may pamilya to, proven ito na provider, mapagmahal sa anak, mapagmahal sa asawa. Gusto kong matikman 'yon. Ang sarap nun. So, hindi pa niya natitikman, hindi pa natitikman ng isang babae, sarap na siya. Nagwewet na siya. Okay? So, yun yung anticipatory hormone na sinasabi ko. Nangyayari yun because of the brain is producing that effect. Kaya nga ganun ang nangyayari, no? Kaya doon sa mga kababaihan na naka-experience nito na nagwewet na sila, hindi pa nangyayari, that's it, pansit. Okay? So, yun yung nangyayari doon. Okay? Kaya napaka-importante ng self-discipline at self-control sa pangyayaring ito. Okay? Sa mga lalaki naman, pag nakita nila, halimbawa si Mister, nakakita ng sexy na nakatrabaho, o kaya ay nakita niya na yung bagong sekretary niya ay pagka-sexy, no? So, ang nangyayari diyan, pag gusto niyang kabitan yan, makakaramdam muna siya ng tigas. Titigasan muna yun ng titigasan habang tumatagal, hanggang tutuhanin na niya, no? So, that's what we called, no? Yung sinasabi natin na comfort now. Yun, syempre, pag naging sila na, komportable yung mga yan. Kasi mapufulfill yung mga lust nila, yung kanilang fantasy, yung mga lust, yung kanilang imagination. And then they felt like na ito na yung hinahanap nilang babae o lalaki sa buhay nila. Nasagot sa kanilang kalungkutan at pagkukulang ng kanilang mga asa-asawa. So that's all, hindi ano yun eh, hindi yun totoo eh. Kasi yun ay mga dulot lamang ng mga pantasya because of the hormone na nangyari dun sa utak ng isang tao. So, paano to mape-prevent? Basically, mape-prevent ito kapag ikaw ay committed sa iyong mister o asawa. So, hindi ka mapapapasok sa kabitang ito o doon sa comfort na hinahanap mo. Kapag ka ikaw ay may commitment, pag meron kang self-discipline, meron kang self-control. Kaya napaka-importante ng self-discipline, self-control pagdating sa mga ganitong bagay. Huwag kang papasok dun sa comfort na yon. Yung komportable na pakiramdam na masarap. Titikman ko ito, masarap ito eh. Okay, kahit bawal, titikman ko ito, masarap ito eh. Magpapatikim ako sa boss ko kasi masarap ito eh. Magpapatikim ako sa kapitbahay namin, masarap ito eh. Papayag ako maging kabit niya. So that's very comfortable, no? Lalo na kung walang nakakaalam. But here's the catch, no? Ang ating utak kapag natagal, yung dopamine sa utak natin bumababa ang tama, no? Yung mga happy hormones, bumababa yung tama. So yung mga not only dopamine kahit yung ibang mga hormone like oxytocin, testosterone, something like that, no? Bumababa yan towards another person, no? So yung feeling niya nagfe-fade. Kaya nga pagdating ng kalagitnaan ng relasyon ng mga nagkakabitan, feeling nila hindi na nila gusto ang isa't isa, namimiss na nila ang mga asa-asawa nila. Dadating ang point na mag-aaway yon. Sasabihin niya, bakit ganon, ha?
parang hindi mo na ako binibigyan ng pansin. Bakit ang iyong atensyon ay lagi na nasa iyong misis? Ano ka ba, misis ko yon. Namimiss ko yung mga anak ko. Kailangan ko umuwi sa bahay. Pero actually, kaya umuwi na siya sa bahay, it's not because dahil namimiss niya yung kanyang misis or yung kanyang anak. It's because wala na siyang pakiramdam o hindi na siya maligaya dito sa babae, dito sa kinakabitan niya. And then vice versa. Ganon din yung nararamdaman kung ang isang babae ay nangangabit. So same thing. Parehas ito basically, no? So ganun ang nangyayari diyan. Kaya magfe-fade yan. Kaya dadating ang point na naghihiwalay yung mga mga nagkakabitang portion. And here's the catch, sa padulo disaster ito. Unang-una legalities. Pwedeng sila ay maidemanda. Sila ay ma-iskandalo. No? At saka napakasakit ng sa ulo nito. Kasi magkakamurahan, mag-aaway si Mrs. at yung kabit, mag-aaway si Mr. at yung kabit ni Mrs. Magbabarilan, may namamatay pa nga dito eh. Meron akong nakita dyan sa news dati, no? I think mga pulis ito na nagpatayan sila kasi sila ay nagkabitan. And even in other areas dito sa Pilipinas na ang dami natin nababalitaan na because of this situation. Kasi nga ito, disaster ito sa padulo. Pwedeng may namamatay, pwedeng may masirang pamilya, broken family, masirang business, masira ang iyong pagkatao, and even mga politiko ay nasisira din dito sa ganitong pangyayari, sa kabitan portion. Kaya ito, sa una lang ito masarap. Kaya ako sa inyo ipinapaliwanag kasi ayaw kung dumating kayo sa point na masira ng tuluyan ng mga buhay-buhay ninyo dahil dito sa kabitan portion. Maraming nakakaligtas. Maaring sabihin nyo, bakit ako? Ang dami kong kabit, hindi naman nasira ang buhay ko. Well, maaaring isa ka sa mga sinuwerte. Pero generally and basically, fundamentally, ito ay masama. Ito ay disaster. Ang daming mga nasisirang mental health because of this. And nakakaawa yung biktima rito. Sino ang biktima rito? Siyempre, yung si Mrs. na niloko. O kaya si Mr. na niloko. Yung kabit, pwedeng maging biktima rin yon. Hindi tayo bias dito. Maraming mga kabit na manipulate. Kaya kayo, mga misis, kapag nagkakabit ang asawa nyo, wag lang yung ang murahin ninyo at halos patayin ninyo ay yung kabit. Kasi sa totoo lang, maraming mga kabit ang biktima dito. Sasabihin nyo ay malandi sir, Makati sir. Maaaring hindi rin lang yun ang dahilan. Maaaring manipulated o tinatakot ng mister mo o naloko ng mister mo kaya nagkaganon. Okay, so kailangan aralin muna natin, balansehin natin ang pangyayari. Hindi yung tayo maging one-sided na pagka nagkakabit ng mister natin, pambato agad ay sa kabit. O kaya si Mrs., pag nagkakabit si Mrs., ang gusto nating barilin o kitilin ay yung lalaki. Tingnan din natin si Mrs. Kung ano ang nangyari, balansehin din natin. Tingnan natin, aralin muna natin. Okay? Bye for now.